Good day, sir. I'm Francis Oliver from Best IT 502. So, today, ang i-discuss na application natin, mobile application, is Steam. So, let's start. So, this is the mobile application of Steam. So, just to let you know, Steam is not just for only mobile application. Meron din tong desktop application. So, Steam is nagsimula talaga siya sa desktop application. So, ang ipapakita ko is itong mobile application nila. So, Steam mobile application offers a variety of features and advantages for gamers who want to stay connected to their Steam account while on the go. So, let's say, wala tayong PC nga, di ba? Or sabihin natin wala tayong gamit na desktop. Gagamitin natin tong Steam mobile application para makapag-browse ng mga games na gusto natin. Or sabihin natin mag-check tayo ng mga available na games or mga free games na pwede natin ilagay sa library natin. Ganun nakikater ang Steam mobile application. So, ina-navigate natin siya. So, tignan natin tong menu. Ayan. Sa menu, makikita natin yung mga list of buttons na pwede natin pindutin. New and noteworthy, categories, points shop, news, and labs. So, itong mga set of menu na makikita natin. Punta natin to. Ayan. Makikita natin yung mga top sellers, mga most played, mga new releases, and other stuff. And then sa categories naman, makikita natin yung mga, sabihin natin mga free-to-play ngayong araw na to. Or sabihin natin sa mga next month, next week. And then yung mga demos, early access sa mga players na merong early access sa mga certain games na nilalaro nila. So, yun lang. And then punta tayo sa point shop. Sa point shop, magkakaroon tayo nito para dito sa point shop makikita natin yung mga points na ma-earn natin kapag bumibili tayo ng game. So, my current balance is 1,247. So, nagkaroon ako ng points na to kasi bumibili ako ng games. Like, pag may mga sale, bumibili ako. Or sabihin natin, mga racing games. Like, just like that. Makikita natin. And then, dito naman, makikita natin yung mga pwede natin bilhin using those points na na-earn natin. Yun lang. And then, sa labs. Dito naman sa labs, makikita lang natin yung mga DLC na makikita natin or mga new discovery na sa certain games na nilalaro natin. Sa news, like that. Sa news, makikita natin yung mga news sa mga certain games. Like kung ano ba yung mga updates, ano ba yung mga update ng mga developers, like this. After this sa menu, makikita natin yung wishlist. Dito naman sa wishlist, para mas madali nyo maintindihan, kung gumagamit kayo ng online shopping na Shein, parang ganito yung like button doon. So, parang nilalike natin yung certain games, pero hindi pa natin siya totally nabibili or hindi pa siya na-add to cart. Like, nasa wishlist lang natin siya. Ito lang yung mga games na gusto nating mabilhin in the future. And sa wallet naman, makikita mo yung mga current wallet balance mo. Like this. Yan. Pwede kang bumili or pwede kang mag-add ng balance. Like, 200 is equals to 200 pesos. Like that. And dito naman sa bottom navigation, makikita natin itong news, Steam Guard, sa notification, makikita natin yung mga notification ng mga games or sabihin natin may nag-chat sa'yo. And ganyan. Ayan. Just like that. Sa menu, ito yung mga additional buttons na makikita natin. Like for example, ito sa library. Ayan. Sa library, makikita natin yung mga set of games na meron ka sa account mo. Ayan. Dito sa profile, makikita natin yung profile natin. Dito naman, makikita natin yung games na ino-own natin. Yung total of friends. And pwede ka mag-add ng friends. And makikita natin yung mga friend activity, kung sino mga friends mo, or meron kang certain groups. And screenshots and videos. Then sa mga badges and inventory. Ayan. So, ganun lang naman ang Steam. So, ang Steam is kinikater niya yung mga user para mas mapadali yung yung buhay nila or mas malesen yung pag-navigate nila. Instead na
gagamit pa tayo ng desktop or sabihin natin laptop, mag-open pa tayo ng laptop para lang ma-access yung Steam. Gumawa sila ng mobile-based na Steam para mas madaling ma-access ng mga user yung mga games na available sa Steam. Or sabihin natin, gusto natin makita yung mga sales. Like this. Sana. Yan. May kita natin tong mga categories. Like gusto natin, di ba? May nakita tayo social media na free to play. And then may ma-access natin siya by clicking the free to play in the categories. Yan. And makikita natin yung mga set of free games dito. Like this. Sabihin natin, ito add to play. And pag napindot natin yung add to wishlist, makikita natin siya na nasa wishlist na siya. Yan. Makikita natin yung Delta Force na in-add natin sa wishlist. So, di-discuss naman natin yung mga key features nga ba na itong mobile application na to. So, the first one is yung access sa store. So, paano nga ba? First is, you can browse the Steam store, view game details, and purchase games directly from your mobile device. So, dito, kapag meron tayong gustong bilhin, ma-access natin siya agad kasi nga, meron tayong mobile application. Like for example, may gusto tayong bilhin. Like this. Ayan. Gusto natin siya mabili. Pwede natin siya i-add to cart para mabili na natin siya. So, ganun lang siya kabilis. Unlike na magbubukas ka pa ng PC para lang i-access. Dito naman sa mobile, mas mapapadali. And then, second key features is game library management. Mabuview natin yung library natin or mga set of games na meron tayo easily or efficiently. So dito, i-click lang natin tong itong button na to and pupunta tayo sa library. Yan, makikita na agad natin. Unlike nga sa desktop na kailangan pa natin mag-open, paulit-ulit lang. No, dito sa mobile application, mas pinadali nila yung mga ganun. So the third feature is the Steam Market and Trading. So dito naman is, mas makakabili tayo or ma-view natin yung Steam Market na available na games na pwede natin mabili. Like, sabihin natin, you can access the Steam Market and buy, sell trading cards, skins, or game items. Like, sabihin natin, for example dito. So, pwede tayo makipag-trade or sabihin natin, makipag-exchange ng mga in-game items sa mga other players. And then, one of the advantages of this mobile application is convenience siya. 'Di ba? Mas madali siyang ma-access unlike na magbubukas ka pa ng mga desktop like that is sobrang time consuming. Unlike dito is ma-access mo na siya agad. And the other thing is security. Like, 'di ba meron tayong two-factor authentication. In-ensure na ito yung account natin is secure. Just like that. So, let's proceed to feedback. So, sa account natin is flexible siya. Since, like me, nung nakaraan, gusto ko bumili ng games. Since nasa school nga ako, hindi ko siya kayang i-access since wala nga akong dalang PC. Ang hirap, diba? So, ginagamit ko tong phone ko para mas ma-access ko yung gusto kong mabiling game through Steam. So, yun. Mas madali ko siyang mabibili since hindi ko na nga kailangan ng PC para i-access yung Steam ko sa computer. So, gumagamit na lang ako ng Steam. So, other thing pa na gusto ko is security. Di ba nga? Pwede nga tayo mag-add ng authenticator sa account natin para mas masecure siya. And then, the last one sa feedback ko is may kita mo yung mga categories na games dito. Like, unlike sa desktop, for me kasi, as a new user dati, parang ang hirap makita yung mga categories na gusto kong makita. Like dito, sa mobile application, user-friendly siya. Like, malalaman mo agad yung mga gusto mong i-navigate. So, ayun lang. To sum up everything, Steam is an gaming platform para makater yung mga gustong bumili ng mga games, mag-browse ng mga games, or sabihin natin, gusto nila kumuha ng mga free games. So, that's all. Thank you.